Hey, mga kababayan, magandang araw, mga kababayan sa inyong lahat. Mga OFW sa Pilipinas, sa United States, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates, Hong Kong. Saludo ako sa inyo. Ako yung nagbabalita gaya ni Deo Macalma. May konting satire na komentaryo na may lalim, may katotohanan, may tapang. Ngayon sisilipin natin ang usapin sa loob ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, no? Yung interim report nila, no? Ex-Marine Orly Gutesa, nabibigyan ng paborable ang salaysay at si Saldico na sinusundan ng malapit na mga akusasyon. Tara, samahan ninyo ako. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-hit ang notification bell para sa mga susunod pang masalimuot na istorya. Umagang mabuhay na mabuhay mga kababayan natin. Okay. Si ex-Marine, kilala niyo po ba si Gutesa? Siya po ay ex-Marine, no? Ay, nako. Okay, sa interim report po ng ICI, may bahagi kung saan nag-testify si Gutesa na nag-reveal ng ilang impormasyon. Halimbawa, ang kanyang pagkilala sa sistema ng project insertion at kung paano ito i-deliver, no? So ano ba ang kanyang sinasabi? Ayon sa balita, sinabi ang salaysay ni Gutesa ay tumutugma sa findings ng ICI. Bakit makabuluhan ito? Para sa mga kabayan natin dyan sa abroad, dahil itong nagpapakita na hindi lang maliliit na proyekto ang nasa usapan, malaking pera, malawakang sistema ng kantidad at kontrol at tayo'y may karapatan malaman. Halimbawa, in the ICI article, sinabi na investigators are also working to locate Orly Gutesa bilang testimony witness. Dito ipinapakita ang posisyon ni Gutesa, isang biktima ng sistema o bahagi ng sistema. Ngunit sa ating pagsusuri, ibig nating bigyan siya ng pabor. Bakit? Kasi ang kanyang salaysay tumutugma sa insertions sa prinsipyo ng accountability. At mukhang may integridad ang kanyang paglitaw, no, sa harap ng ICI, mga kaibigan. Tignan natin ang mga bahagi ng report, ang mga detalye. Talaga namang kung titignan mo talaga, ay talagang mapapahanga ka rin kay Marcoleta, no? At kay Gutesa, no? Ngayon, ano bang konklusyon natin dito? No? Si Orly Gutesa na dating Marine ay may posisyon na maaaring maging malaking tulong sa paglilinis ng sistema. Sabi nga natin in the past, ito ay systemic. Walang kawala ang kanyang salaysay. Ibig sabihin, walang makaka-protest na hindi siya nagsasalita ng tama base sa datos. Sino naman itong Saldico na ito? Former party list representative ng Ako Bicol businessman. Ako Bicol, Tsaka businessman yan, bilyonaryo. Pero hindi natin alam kung saan nanggaling ang kanyang kayamanan. Ayon sa ICI interim report, may kinikilalang scheme, no? Kickback sa flood control projects, insertion sa NEP at GAA. Sinasabing 20 to 30% ang komisyon ng proyekto. Lantek na yan. May balitang 50 million pesos per large suitcase na allegedly delivered sa kanya bilang bahagi ng kickback. Ang pagtalikod, siya'y lumisan na ng bansa. Sinasabing magpapamedical sa US pero napakalakas namang tao nito. Bakit critical tayo dito? Kasi hindi ito basta mali na nagawa lang. Ito'y sistematikong investigasyon ng malaking pera ng bayan na maaaring napunta sa bulsa. Kaya paano nangyari ang insertion ng proyekto? Sinong may control? Paano na-allocate ang pondo? May oversight ba? I-highlight ang mga, alam nyo po, gusto nating i-highlight po, no, ang mga sinipi ng ICI. Yung mga affidavit sa mga DPWH engineers, no, sa pangunguna ni Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Itong dalawang ito, yung mga taga Bulacan, no, yan. Okay, anong po ang implication nito para sa ating mga overseas Filipino workers? Ang pera ng bayan na ginagawang flood control ay bahagi ng budget
na ginagawang ponding at tayo'y may share sa bayan. Kaya may karapatan tayong manawagan ng transparency. Okay, conclusion natin no, sa segment na ito. Si Saldico, dating congressman, dating appropriations chairperson yan, hindi basta subject lang ng investigasyon, kundi sinasabing pangunahing figure. Kaya siya'y mapanganib sa sistema ng hustisya at hindi tayo dapat manahimik. Bakit sinasabi natin na pabor si Gutesa? Dahil sa kanyang paglaban, ang kanyang pagtambal sa investigasyon, ang pagiging testigo, nagpapakita na may bahagi siya sa pagbabago. Siguro hindi perpekto, ngunit mas may kredibilidad kaysa sa mga taong may malalaking alegasyon. Hindi ibig sabihin na walang kailang itanong kay Gutesa. Halimbawa, ano ang naging bahagi niya? May liability ba siya? Ngunit sa komparasyon, may litanya siya laban sa sistema. Samantalang ang ko ay may litanya laban sa sistema para sa sarili niyang kapakinabangan. No, yan. Ang tanong, bakit critical tayo kay Saldico? Kasi may dokumentadong mga hakbang ng ICI na nagsasabing posibleng plunder, bribery, kagaya ng Articles 210 to 212 RPC at RA 3019. May indikasyon na tinangkang i-block o i-delay ang kanyang depensa, mga kaibigan. May sobrang halaga ng pondo ang involved. Actually, hindi thousands, hindi millions, kundi billions, baka nga trillions yan. Ayan. Kasama dito ang tanong, ano ang mangyayari sa mga proyekto kung ang budget ay kinukuha sa insertions at kickbacks? Paano naapektuhan ang normal na Pilipino? Paano naapektuhan ang mga lugar na dapat sana ay maayos ang flood control? Here, we add some wheat. Kapag ang flood control project ay may maleta na may 50 milyon, ang bagyo pala, hindi tubig lang ang dala, kundi pera. Tumingin tayo sa mga dokumento. Huwag manahimik. Itanong sa kandidato. Itanong sa lokal na opisina. Maging alerto. Okay, pahayag ng ICI na ang interim report ay hindi pa categorical finding of guilt. Ngunit intended to assist in ensuring accountability. Kaya kahit malakas ang aligasyon, dapat may due process. Ngunit ang due process ay hindi excuse para tamang-tama na walang accountability. Mga kabataang Pilipino, OFWs, mga taga-Canada, USA, UAE, Australia, Japan, Italy, Malaysia, Hong Kong. Kayo'y may boses, Kahit malayo tayo, ang ating remittance, ang ating kinikita, bahagi ito ng pambansang ekonomiya. Ang hustisya sa proyekto ng bansa may epekto rin sa inyo. Ano ang maaari mong gawin? Maging informed. Alam mo ang mga nangyayari. Tanungin ang inyong lokal na pamahalaan. Saan napunta ang flood control project sa inyong lugar? May monitoring ba? Suportahan ang mga independent bodies na may mandato para sa transparency. Magboses online. Ang inyong share, comment, like ay may lakas. Samantala, ibigay ninyo ang halimbawa sa inyong pamilya. Huwag lang kita ang isipin. Isipin din ang kinabukasan ng bayan. Hindi lang remittance ang ipinapadala mo, pati ang mga karapatan mong magtanong kasama nito. Huwag kalimutang mag-subscribe dahil may susunod pa tayong episode tungkol sa ICI, sa mga proyekto, sa mga susunod na panawagan para sa accountability. Mga kaibigan, si Orly Gutesa marahil bagong mukha ng pagbabago na may salaysay na tumutugma sa findings ng ICI. Si Saldico, masalimuot at delikadong kaso. May malaking pondo at may malalaking tanong. Hinihikayat ko kayong manatiling mapanuri. Ang hustisya ay hindi lang usapin ng iilan. Pagkilos ito nating lahat. Okay, muli sa mga OFWs natin dyan sa US, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates, Hong Kong. Saludo ako sa inyo. Ang inyong tinanghal na sakripisyo ay may kasamang pananagutan sa bayan ninyo.
sa pamilya ninyo ha, sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kababayan at i-comment kung ano ang inyong salubin tungkol sa Gutesa at ko. Hanggang sa muli, ha? Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang